Target ng ilang senador ang golden age of transparency sa pagproseso ng budget ng gobyerno. Ito para hindi lang madaling makita ng publiko, kundi maputol na rin ang mga alegasyong ipinupukol sa pondo ng pamahalaan. Si Daniel Manalasta sa report. Sa harap ng mga pinupukol na alegasyon sa budget ng pamahalaan, nais masiguro ng bagong Senate Committee on Finance Chairperson na si Senador Sherwin Gatchalian na ang budget para sa susunod na taon mas magiging transparent sa publiko. So direction rin namin, ang tawag nga namin sa internally, we will undergo or experience a golden age of transparency and accountability. At nais ang senador na hindi lang puro salita, ang target nilang golden age of transparency. Dahil sa isinusulong niya, ang proseso ng budget dapat din daw mai-upload sa mga websites ng gobyerno. Ang i-require namin yun ang DBM to go one step further. Meron silang tinatawag yung Budget Preparation Form 201. Lahat ng mga request ng ehensya, binimigay sa DBM, i-request namin ngayon to i-upload rin sa website. At i-upload rin ng both houses in reconciled version para makikita ng mga taong bayan ano ba yung itsura ng budget na inayos na ng House at ng Senate. So ang importante ngayon, all of this published na. So makikita natin yung movement ngayon. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, may panukalang batas na tutugon sa nais ni Gatchalian na transparency para sa budget. Ipasa natin itong Freedom of Information Act. It's been 23 years of my life na pushing for this measure. So pag binuwag mo yung monopoliya ng kapangyarihan, ng discretionary powers ng isang opisina, ng isang ahensya, ng isang bureau, at itinaas natin yung transparency, itinaas natin yung accountability, that's the only way we'll be able to address the evils of graft and corruption. Sabi pa ni Gatchalian, sisiguraduhin nila na edukasyon ang magiging prioridad sa ilalim ng 2026 national budget. Ay ipaprioritize namin ang education. This will be an education budget. Napakinggan rin natin sa Pangulo natin at dun sa speech niya, malaking portion ay nakadedicate sa education. So pipilitin namin lumampas ng 4% of our GDP ang education. Nagpasalamat naman si Education Secretary Sani Angara sa pahayag ni Gatchalian at sana raw ito ang maisakatuparan sapagkat ito rin ang nais-anya ng Pangulo. Si Senador Erwin Tulfo naman minumungkahi na alisin na ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At sa halip, pangkabuhayan na ang ibigay. Kapag puhunan daw kasi ang binigay, may magiging ambag sila sa ekonomiya gaya nilang sa pagtatayo ng mga maliliit na negosyo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.